Lumapit si Philip kay Elaine at sinampal niya ito ng 2 beses, pati na rin ang kanyang mga tauhan. Nakatikim rin ng suntok mula sa kanyang ama. "Daddy, bakit mo ako sinampal?" Tanong ni Elaine sa daddy niya habang umiiyak. "Para matuto ka, Elaine. Umuwi ka na. Umuwi ka na!" Singhal ni Philip kay Elaine. Tinitigan ni Elaine si Vanessa saka siya tumakbo palabas. Masama ang kanyang loob at gusto niyang magwala. "Hayop ka, Vanessa. May araw ka rin sa akin. Alam ko naman na paborito mo ang Vanessa na yun, Daddy. Pero anak mo naman ako, bakit hindi patas ang pagmamahal mo? Dad, nasasaktan ako. Pinapakita mo lang sa akin, Daddy, na hindi mo mahal ang mami ko. Humanda ka sa akin, Vanessa. Mula umpisa, kinawawa mo na ako. Hindi ko nakakalimutan na ikaw mismo ang nambubuli sa akin sa school. Porkit anak ako at kabit ng Daddy, ganito mo na lang ako tratuhin. Akala mo naman napakalinis mo. Paglalaroan kita, Vanessa. Ngayong alam ko na ginagamit mo ang mukha ni Talia. Humanda ka sa akin dahil ako mismo ang magpapabagsak sa'yo." Sigaw ni Elaine. Mag-isa. Pagdating ni Elaine sa bahay, nasa sala ang kanyang mami. Halatang may hinihintay na dumating. Diretso na sana siya sa kanyang kwarto, pero tinawag siya ng kanyang mami. "Elaine, hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba ako nakikita? Bakit ka dumidiretso sa taas?" Tanong ni Marta. "Mami, hinihintay mo ba si Vanessa? Di ba ayaw kong makisali sa reunion?" "Hindi ko feel dahil hindi mukha ni Vanessa ang bitbit niya. Mukhang ninakaw niya." Singhal ni Elaine. "Elaine, ano bang problema mo? Bakit ka nagkakaganyan? At hindi mo na tinatawag na ate ang kapatid mo?" Tanong ni Marta. "Mami, siya ang kumidnap sa akin. Sinaktan niya ako. Pinaghahampas. Tingnan mo ang katawan ko, puro pasa." Galit na sabi ni Elaine. Nagulat sila nang biglang dumating si Vanessa at si Philip. "Elaine, nagsumbong ka kay mami tapos di mo sinasabi ang dahilan kung bakit kita kinidnap at binugbog. Magaling ka rin, feeling mo inaapi ka. Napakalandi mo. Nakipag-sex ka sa lalaking mahal ko." Galit na singhal ni Vanessa. "Vanessa, bakit? Bakit mo ba ginagamit ang mukha ni Talia? At nasaan si Talia?" Tanong ni Marta. "Mami, pinatay na namin siya. Ang katulad niyang mga agaw dahil dapat pinapatay. Ikaw, Elaine, umayos ka. Iwasan mo si Miguel kung ayaw mong sumunod sa ina mo sa impyerno." Singhal ni Vanessa kay Elaine. "Kriminal ka na rin, Vanessa, katulad ng iyong ama. Bakit ba napakadali ninyong pumatay? At dahil lang sa lalaking yun, muntik pa kayong magpatayan. At ikaw, Elaine, paano ka nakikipag-sex kay Miguel? Alam mo naman na ang lalaking yun ang nanakit sa ate mo." Sigaw ni Marta. "Mami, mahal ko si Miguel. Hindi lang yun, basta sex lang dahil mahal ko siya." Sigaw ni Elaine. Nagulat siya nang sampalin siya ng kanyang ama. "Ikaw pang may ganang magalit na ikaw ang lumandi. Pinalaki kita ng maayos, Elaine, dahil ayaw kong matulad sa kapalaran ng ate mo na umaasa at desperada diyang kay Miguel." Singhal ni Philip. "Daddy, paano tayo magkakaroon ng maayos na pamilya? Alam naman natin na isa ka rin namang mamamatay tao. Di ba? Ginawa mong kabit ang ina ko." Singhal ni Elaine. Masama ang loob niya dahil sinampal siya ng kanyang ama. "Tama na yan, Elaine. Ikaw pa ang may ganang manumbat. Ikaw na nga ang inaampon, ikaw pa ang may ganang magalit. Dapat mami, pinatay mo na rin siya noon pa. Wala kang ampon na malandi at matigas ang ulo." Singhal ni Vanessa. Nagulat naman si Elaine sa kanyang narinig. Tinulak ni Philip si Vanessa dahil sa sinabi nito. Kahit si Marta ay hindi na rin makapagsalita, tinitigan nila ang reaksyon sa mukha ni Elaine. "Anong ibig niyong sabihin? Mami, pinatay mo ba ang mami ko? Ikaw ba ang pumatay sa mami ko?" Hindi sumagot si Marta. Tumulo na lang ang luha nito. Humarap si Marta kay Vanessa at sinampal niya ito. Hindi lang isang beses, kundi maraming beses. "Mami, bakit mo ako sinampal? Bakit hindi na lang natin sabihin sa kanyang totoo para lumayas na siya dito? Napilitan ka lang naman na ampunin siya, di ba? Dahil naaawa ka sa kanya dahil wala na siyang ina. Mami, inagaw niya si Miguel sa akin. Nakipag-sex siya kay Miguel. Lahat ng gusto ko, gustong-gusto niyang kunin." Singhal ni Vanessa. "Vanessa, tumigil ka na. Ano bang problema mo? Bakit mo nasabi yan sa mami mo?
Kung galit ka kay Elaine, bakit kailangan mo pang magsalita ng ganyan? Nakaganti ka na sa kanya at mamamatay tao ka na rin. Diba pinatay mo si Talia at kinuha mo pa ang mukha niya? Sa tingin mo, hindi ka makukulong kapag nalaman ng pamilya ng Talia ang totoo? At kinakalaban mo pa si Elaine. Paano kung si Elaine mismo ang magsasabi kay Miguel na fake ka, na ikaw si Vanessa? Singhal ni Philip. Natahimik si Vanessa na nakita lang palang parang aso na tahol ng tahol. Tiningnan niya ang mukha ni Elaine. Walang putol sa pagpatak ang luha nito at ang kanyang mami Marta na humahugulhol na rin ng iyak. Tapos ka na, Vanessa? Masaya ka na ba ngayon? Lumayas ka, saka ka na bumalik dito kapag maibalik mo na ang mukha ng totoong Vanessa. Lumayas ka dito, lumayas ka, hindi kita anak, hindi kita anak. Tinulak ni Marta si Vanessa palabas ng pinto. Pinigilan naman siya ni Philip, pero pati si Philip tinulak niya palabas. Marta, ano ba? Tama na, sigaw ni Philip. Tama, ikaw ang dahilan ng lahat kung hindi ka mahilig mang babae. Hindi ako kriminal ngayon. Ayaw kong sumunod ang mga anak mo sa yapak mo na isang mamamatay tao. Lumapit si Marta kay Elaine pero umatras si Elaine. No, huwag mo akong hawakan. Pinatay mo ang ina ko. Kaya pala mabait ka sa akin para takpan mo ang kasalanan mo. Sana pinatay mo na lang ako dahil sa nalaman ko ngayon. Parang pinatay mo na rin ako. Singhal ni Elaine. Elaine, anak, I'm sorry. Minahal kita at anak ang turing ko sa'yo. Tinanggap kita ng buong buo. Ako ang mami mo, anak. Hindi man ako ang nagluwal sa'yo, pero ako ang mami mo. Sa puso ko, anak kita. Mahal na mahal kita, anak. Saad ni Marta habang umiiyak. Hindi kita, mami. Tumakbo si Elaine sa taas at naglock siya ng pinto. Umupo si Marta sa sahig at nagpatuloy siya sa pag-iyak. Lumapit sa kanya si Philip para kaya yakapin, pero tinulak niya ito. Tumayo na rin siya at pumasok sa kanyang kwarto. Masaya ka na ba, Vanessa? Kahit kailan, sarili mo lang iniisip mo. Singhal ni Philip. Pero daddy, anak mo ako. Galit ako kay Elaine at wala akong pakialam sa kanya. Sigaw ni Vanessa. Tigilan mo na si Elaine, Vanessa. Dugo ko ang dumadaloy sa ugat niya. Anak ko siya at mahal ko siya. Sa oras na sasaktan mo siya ulit, ako mismo ang maghukay sa sarili mong libingan. Tandaan mo yan. Wala akong pakialam kahit sino pa ang patayin mo. Basta wag na wag mong sasaktan si Elaine. Singhal ni Philip. Umakyat na rin ito sa taas. Naiwang galit na galit si Vanessa. Umalis na rin si Vanessa at umuwi siya sa kanyang kondo. Tinawagan niya si Carlos dahil kailangan niya ng kausap. Pero hindi niya na ito makontak. Mas lalo siyang nagalit dahil hindi na nagpakita sa kanya si Carlos. At hindi na rin ito tumatawag sa kanya. Hayop ka, Carlos. Traitor ka. Ikaw ang nagpatakas kay Elaine. Nadagdagan na naman ang problema ko. Hayop ka, Elaine. Huwag na huwag kang magpapakita bukas sa opisina dahil papatayin kita. Sigaw ni Vanessa at nagmamadali na siyang pumasok sa bathroom para maligo. Samantalang hindi mapalagay si Chantal. Kinakabahan siya sa plano nila ni Nathan. Hindi niya alam na ang kanyang gagawin dahil wala naman siyang ideya kung anong klase nga tao ang kanyang makakasalamuha. Ang tanging nasa puso niya ay si Carlos at si Lola Sandra, pero gusto niya na rin makilala ang kanyang sarili dahil ang sabi ni Nathan ay mayroon siyang anak. Nakaupo siya sa sopa at ang lalim ng kanyang iniisip. Nakita siya ni Nathan na nakatulala na naman kaya nilapitan siya nito at kinausap. Alam na ni Nathan na naninibago pa si Talia dahil halos 5 taon na nakatira lang ito sa isla. Naaawa si Nathan sa kanyang ex-girlfriend dahil sa daming pinagdaanan nito sa buhay. Nasasaktan siya sa sinapit nito. Isang masayahing si Talia noon, mapagmahal sa kanyang magulang at minahal din siya nito ng totoo. Hindi niya lubos maisip na sa isang pikit mata lang magbabago ang lahat. Nawala sa kanya si Talia at pinalibutan pa si Talia ng mga masasamang tao. Pumasok sa isip niya kung ipinaglaban niya lang sana si Talia, baka hindi ganito kamiserable ang buhay nito ngayon. Labis din ang kanyang pagsisisi dahil mas pinili niya ang pera kesa kay Talia, pero wala na siyang magagawa dahil nangyari na ang lahat at hindi na pwedeng ibalik pa dahil marami na rin ang mga nangyayari. Ang gusto niya lang ngayon ay mabigyan ng hustisya si Talia, mabawi ang lahat na para sa kanya at maipakulong si Vanessa.
Talia, handa ka na ba para bukas? Kailangan mag-relax ka ngayon ng maaga para blooming ka bukas. Huwag ka munang mag-iisip ng mga mabibigat na problema. Kailangan mong makita ang totoo mong pamilya para makilala mo agad ang iyong sarili. Hindi pwedeng si Vanessa ang gumagamit sa mukha mo habang buhay. Tutulungan kitang mabawi ang lahat sa iyo, lalo na ang anak mo. Seryosong sabi ni Nathan. Nathan, anong klaseng asawa ba si Miguel kay Talia? Seryosong tanong niya. Chantal, mapagmahal at mabait. Pinakasalan ka niya sa simbahan. Kaso pagkatapos ng kasal niyo, kinidnap ka ni Vanessa. Malayong makalabas-pasok si Vanessa sa bahay niyo dahil ginamit niya ang mukha mo. Saad ni Nathan habang tinitigan. Tiningnan niya ang reaksyon ng mukha ni Chantal. Talia, saan ka ba galing kahapon? Bakit isang araw kang nawala? Hindi mo sinagot ang mga tawag ko. Ano bang ginawa mo? Tanong ni Miguel kay Talia. Miguel, sa ospital ako. Nadisgrasya ako. Tingnan mo ang mga pasa ko sa binti ko. Saad ni Talia. Pero bakit hindi mo ako tinawagan para hindi ako ang mag-alala sa iyo? Tanong ni Miguel. Miguel, ayaw kong mag-alala ka sa akin kaya hindi na kita tinawagan. Pagsisinungaling ni Talia. Nagkausap ba kayo ni Nathan, Talia? Inimbatahin niya kasi tayo sa engagement party nila ng girlfriend niya. Saad ni Miguel. Natulala naman si Talia at tinanong niya ulit si Miguel. Engagement? Wow! Kailan daw Miguel? Tanong ni Talia. Bukas daw meron siyang binigay na invitation at nag-invest sa company ang girlfriend niya. Silang dalaw ni Nathan at ang gusto ni Nathan, pupunta tayong lahat, lalo pati ang mami at daddy mo. Saad ni Miguel. Pati si mami at daddy? Pero bakit daw? Tanong ni Talia na naguguluhan. Talia, close din naman si Nathan sa parents mo, kaya gusto niyang kasama natin siya bukas. Saad ni Miguel. Wala nang nagawa si Talia kundi sumunod sa gusto ni Miguel. Kailangan kong mag-shopping, Miguel. Gusto kong bumili ng mamahaling gown. Ayaw kong ma-out of place ang attire ko. Gusto ko ako ang pinakamaganda at pinaka-attractive sa lahat. Saad ni Talia. Habang nakatitig si Miguel sa kanya, nagtataka si Miguel kung bakit ganoon na magsalita si Talia dahil ang alam niya kay Talia hindi ito mahilig makipagkompetensya sa iba. Pero ang Talia na kaharap niya ay ibang-iba na sa Talia na nauna. Maraming napansin nakakaiba si Miguel kay Talia pero iniisip niya lang na epekto ito sa kanyang matagal na pagkawala dahil sa ginawa sa kanya ni Vanessa. Miguel, ayaw ko munang pumasok sa opisina ngayon. Maghanda ako para bukas. Mag-shopping ako ng mga damit. Ayaw kong mahigitan sa fiancé ni Nathan. Saad ni Talia. Talia, okay ka lang ba? Bakit ganyan ka? Hindi mo naman kailangan gawin yun. Hindi kailangan higitan mo ang kagandahan ng iba dahil maganda ka. May sarili kang ganda na hindi nila kayang higitan. Seryosong sabi ni Miguel. Biglang natigilan si Talia at tinitigan niya si Miguel. Talia, alam mo ba kung bakit minahal kita at kung bakit ikaw ang pinili ko at hindi si Vanessa? Tanong ni Miguel habang nakangiti ito. Bakit Miguel? Anong dahilan? Bakit mas pinili mo ako kay Vanessa? Tanong ni Talia. Dahil ibang-iba ka, simple at hindi maarte, malambing at brutal, magmahal. Kaso lahat ng yan, Talia, ay hindi ko na nakikita sa iyo. Nimimiss ko na ang dating ikaw, Talia. Bumalik ka na sa dati. Mas gusto ko yun. Seryosong tura ni Miguel habang nakasimangot naman ang mukha ni Talia. Miguel, meron bang nagbago sa akin? Kung meron man, Miguel, ito ay dahil sa ginawa ni Vanessa sa akin. Baka may trauma pa ako hanggang ngayon. Sana naman hindi mo gawing issue ang mga nagbago sa akin. Paliwanag ni Talia habang nakasimangot. Talia, sinasabi ko lang ang napansin ko sa attitude mo. Pero alam kong ikaw pa rin yan. Walang nagbago, Talia. Ikaw pa rin ang babaeng minahal ko, ang babaeng pinili ko. Saad ni Miguel habang nakangiti. Lumapit siya kay Talia at niyakap nito ng mahigpit. Miguel, masaya ako kasi wala na si Vanessa. Tahimik na ang buhay natin. Mahal na mahal kita, Miguel. Hindi ako papayag na meron pang sisira sa pagmamahala natin. Saad ni Talia. Nagpaalam na si Miguel na napapasok siya sa opisina na. Pagdating ni Miguel sa opisina, nagtataka siya na may nakapataw na resignation letter sa kanyang table. Nang tingnan niya, ito galing kay Elaine. Nag-resign na si Elaine at inisip ni Miguel na tama ang ginawa ni Elaine bago pa man kumalat sa lahat ang ginagawa nilang dalawa. Wala siyang kasalanan dahil si Elaine ang lumalapit sa kanya. Lalaki lang siya at binablockmail din siya nito. Nakahinga na rin siya
Nang maayos, pakiramdam niya wala nang problema sa paligid. Gusto niyang mag-focus sa pamilya niya, kay Talia at sa kanilang anak. Samantalang nakahanda na ang lahat sa bahay ni Nathan, gaganapin ang party. May dumating na mag-aayos at magdidecorate sa paligid. Nakatago lang si Chantal at sa taas at ayaw niya magpakita sa mga tao sa baba. May dumating na rin para mag-asikaso sa mukha ni Chantal sa gown na susuotin nito at sa maskara na gagamitin niya. "Chantal, handa ka na ba? Ano ang iniisip mo?" tanong ni Nathan sa kanya. "Nathan, kinakabahan ako. Paano kung magkalat ako mamaya? Paano kung mahalata nila na ako si Talia? Baka mas lalong lumala ang sitwasyon." Saad ni Chantal habang nanginginig sa takot. "Chantal, huwag ka nang mag-isip ng ganyan dahil may tiwala ako sa iyo. Para sa anak mo, magpapakatatag ka. Kailangan mong tulungan ang sarili mo dahil kawawa ang mga taong nagmamahal sa iyo." Saad ni Nathan. "Nathan, dito ka lang sa tabi ko. Mamaya, huwag mong bibitawan ang kamay ko. Baka ano ang gawin ko at saka hindi ko kilala ang mga taong darating mamaya. Huwag kang aalis sa tabi ko, Nathan." Seryosong sabi ni Chantal. "Chantal, promise hindi ako alis sa tabi mo. Basic lang ang isasagot mo. Huwag ka nang magsalita pa ng kung ano-ano. Mag-shower ka na dahil nandito na magbe-makeup sa'yo. Relax ka lang, Chantal, dahil nasa maayos ang lahat. Makukuha mo ang para sa'yo. Mababawi natin ang mukha mo. Tatanggalin natin ang maskara ni Vanessa at ibabalik natin ang totoo niyang mukha. Hindi man ngayon, alam ko darating din tayo sa goal natin. Basta mag-ingat ka, Chantal. Mahalaga ang kaligtasan mo dahil maraming taong nagmamahal sa iyo." Saad ni Nathan at tinapik nito ang balikat ni Chantal. Samantalang abala naman sa paghahanda si Carlos. Inimbitahan siya ni Nathan para dumalo sa party, para na rin matulungan niya si Chantal na mabawi ang lahat na inagaw ni Vanessa. Labag man sa kalooban ni Carlos na makita si Chantal, pero wala siyang magawa dahil kailangan niyang bumawi kay Chantal at gusto niya rin itong maprotektahan laban kay Vanessa dahil alam niya tuso si Vanessa, dahil alam niya baka mapahamak si Chantal sa mga kamay nito. Kailangan niyang protektahan ang babaeng mahal niya. Nakahanda ng lahat at nakabihis na rin si Talia at Nathan. Bandang alas 5 ng hapon, magsisimula ang kanilang engagement party. Dumating na rin sina Miguel, Vanessa at ang anak nila na si Lester. Samantalang papunta pa lang ang mga magulang ni Talia, medyo matrapik kasi ang kalsada. Dumating na rin si Carlos, pero nagmamasid lang ito sa paligid. Binabantayan niya ang bawat galaw ni Vanessa na nagpapanggap na Talia. Alam ni Carlos na galit si Vanessa sa kanya dahil hindi na siya nagpakita. Ayaw niya na rin makipag-ugnayan kay Vanessa. Ang tanging gusto niya lang ay mabigyan ng katarungan si Talia at maibalik ito sa tunay nitong pamilya. Nakita ni Carlos na may dumating na mga bisita. Lumabas si Miguel at sinalubong niya ang mga ito. Humalik si Miguel sa pisngi ng kanyang in-laws. Nakasakay pa rin ng wheelchair si Veronica at si Miguel ang nag-alalay nito papasok sa loob. Nakatingin lang si Carlos sa kanila at wala itong balak pumasok dahil ayaw niyang madistract si Chantal. Ayaw niya rin siya ang dahilan kung papalpak ang kanilang mga plano. Kasama si Carlos sa pagplano ng lahat. Hindi niya pwedeng pabayaan na lang ang babaeng pinakamamahal niya. Ilang saglit pa ay nagsimula na ang party. Nagpark siya sa harap ng bahay ni Nathan. Tinawagan niya si Nathan na nasa labas lang siya ng bahay. Nagbabantay sa paligid. Nagpasalamat naman si Nathan dahil hindi siya binigo ni Carlos. Natulungan sila ni Chantal para magtagumpay sila sa kanilang mga plano. Dumating na ang mga bisita nila, Chantal at Nathan. Naghihintay ng lahat sa paglabas ni Miss Chantal Aldeguer. Medyo na bored na si Nathan, si Talia dahil kanina pa sila naghihintay na makita si Chantal. Gusto niyang makita ang future wife ng kanyang ex-boyfriend na si Nathan. "Miguel, ang OA naman, bakit ang tagal lumabas ng dalawa? Napaka-special ba? Paano ba sila, para ba silang mga celebrity?" Galit na sabi ni Talia. "Talia, relax. Bakit pa nagkakaganyan ka? Huwag mong sirain ang magandang gabi mo," saad ni Miguel. "Talia, anak, nakikita mo na ba ang bride-to-be ni Nathan? Mabuti naman at nakahanap na siya ng mapapangasawa. Masaya ako para kay Nathan," saad ni Veronica.
Mami, hindi ko pa siya nakita. Pero nagtataka ko, bakit biglang nakahanap ng mapapangasawa yan? Saan kaya niya napinulot yan? Baka dyan lang sa tabi-tabi. Walang breeding na naman yan. Katulad ng girlfriend niya noon. Nakatitig si Veronica at Miguel kay Talaya. Hindi nila inaasahan ang mga salitang lumabas sa bibig nito. Talaya, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Tanong ni Victor. Muntik nang masamid si Vanessa dahil nagkamali siya ng sinasabi. Palipat-lipat ang kanyang tingin sa sinabi niya na lang na nadala siya sa kanyang emosyon dahil sa trauma niya nung kinidap siya ni Vanessa. Talaya, okay ka lang ba? Affected ka ba dahil nagpakasal na si Nathan? Seryosong tanong ni Miguel. Miguel, hindi. Bakit ako apektado? Matagal na panahon na sa amin ni Nathan at ikaw na ang asawa ko. Ikaw lang ang mahal ko. Saan nito? Nahirapan na siyang magpanggap na Talaya dahil hindi niya maitago ang kanyang tunay na ugali. Talaya, support na lang natin si Nathan. Kung sino ang napili niyang iharap sa altar. Nasa tamang edad na rin siya, kailangan niya nang magkaroon ng anak. Tingnan mo si Lester, malaki na, kaya dapat magkaroon na rin siya ng baby para meron ng kaibigan si Lester, saad ni Veronica. 30 minutes din silang naghintay sa paglabas ni Chantal Aldeguer. Habang pababa ng hagdanan si Chantal, titig na titig ang lahat sa kanya dahil sa taglay nitong ganda ng katawan. Abot hanggang singit ang slit ng kanyang gown at napansin agad ito ni Talaya. Nakasimangot si Talaya dahil ang akala niya mas bongga pa ang kanyang suot. Mas lalo siyang nabwisit nang makita niyang nakatitig si Miguel kay Chantal. Habang pababa ito ng hagdanan, nagulat si Miguel nang siniko siya ni Talaya. Talaya, anong problema mo? Bulong ni Miguel kay Talaya. Miguel, titig na titig ka yata sa babaeng yan. Kulang na lang lunukin mo ng buo. Singhal ni Talaya. Hindi maintindihan ni Miguel ang kanyang nararamdaman dahil bumilis ang pagtibok ng kanyang dibdib. Habang tinititigan niya si Chantal, hindi siya nagpahalata kay Talaya baka magalit naman ito sa kanya. Hello everyone! Please, I'm sorry kung medyo natagalan kaming lumabas. Malambing pa kasi si Chantal kaya pinagbigyan ko muna. Pabirong sabi ni Nathan. Tumawa naman ang mga bisita at kinikilig ang mga ito sa kanilang dalawa, maliban na lang kay Talaya na nakasimangot na. Please guys, meet my fiancé, Miss Chantal Aldeguer. Hinawakan ni Nathan ang mga kamay ni Chantal at hinalikan niya ito. Relax ka lang, wag ka nang kabahan, nandito lang ako. Tingnan mo, sa table na yun, ikatlong table mula dito, sila ang pamilya mo, Chantal. Maliban na lang sa babaeng mang-aagaw ng mukha mo, yan si Vanessa. Tinitigan ni Chantal ang table kung nasaan nakaupo ang kanyang kamukha. Meron siyang naramdamang galit at uminit ang kanyang dugo. Napansin ito ni Nathan kaya niyakap niya ito ng mahigpit. Chantal, relax. Kailangan mong kumalma para mabawi natin ang mga inagaw sa iyo ni Vanessa. Bulong ni Nathan kay Chantal. Nagulat si Chantal nang bigla siyang halikan ni Nathan. Nagpalakpakan ang mga tao sa kanilang paligid at nagtatawanan. Kinikilig sila kay Nathan at Chantal. Samantalang hindi nagustuhan ni Chantal ang paghalik ni Nathan sa kanya. Hindi nakaligtas ang binata dahil sinungitan siya ni Chantal. Mabuti na lang nakasuot siya ng maskara. Hindi nakita ang pagluha ng mukha niya, pagpula ng mukha niya. Nathan, anong ginagawa mo? Wala sa usapan natin yan, singhal ni Chantal. Chantal, this is a part of our plan para maniwala silang lahat. Magtiwala ka lang sa akin, bulong ni Nathan kay Chantal, sabay halik sa pisngi nito. Nag-blast naman si Chantal, kumuha ng wine si Nathan at inabot niya ito kay Chantal. Babe, uminom ka, pampalakas ng loob, halika na. Panahon na para makilala mo ang mang-aagaw ng iyong mukha. Ipapakilala kita sa pamilya mo kay Miguel de los Reyes na iyong asawa, ang anak mo at ang iyong mga magulang. Seryosong turan ni Nathan. Hinawakan ni Chantal ang braso ni Nathan, mahigpit ang kanyang pagkahawak dahil nakaramdam pa siya ng takot. Nakatitig si Vanessa kay Chantal. Nakurious siya dahil nakasuot ito ng maskara. Hello Miguel, Talaya, please meet my future wife, Chantal Aldeguer. Chantal, siya si Talaya, ang napakagandang asawa ni Miguel de los Reyes. Hi Tito Victor, Tita Veronica, kumusta po kayo? Tita, si Chantal po, may fiancé. Chantal, lumapit ka sa kanila, saad ni Nathan. Nakatitig si Chantal kay Miguel.
napalunok ang laway ni Miguel ng paulit-ulit kahit mga mata lang ni Chantal ang nakikita, pero kitang-kita ni Miguel kung paano siya titigan ni Chantal. Hindi makatiis si Miguel kaya binati niya si Chantal. Hi Chantal, I'm Miguel de los Reyes. Please meet my wife, Talea de los Reyes. Tinitigan ni Chantal ang mukha ni Miguel, ang mga mata nito at ang mga labi. Bumilis ang pagtibok ng kanyang dibdib. Pero hinalikan ni Talea si Miguel sa labi. Sobrang nagulat silang lahat sa ginawa ni Talea. Ngumiti si Chantal dahil nahalata niya na ang ugaling demonyo ng babaeng ito. Hello Chantal, pleased to meet you, sabi ni Talea. Nag-smile si Talea kay Chantal, kaya binigyan na rin niya ito ni Chantal ng matamis na tangiti. Tahimik lang si Lester na nakaupo sa tabi ng mga magulang ni Chantal. Lumapit si Talea sa dalawa. Niyakap niya si Veronica. Nagulat si Veronica sa ginawa ni Chantal dahil sobrang higpit ang pagkayakap nito sa kanya. Tita, I'm sorry po. Close daw po kayo ni Nita noon pa, kaya gusto ko rin maging close po tayo. Hello po tito, pwede rin po ba kitang mayakap? Tanong ni Chantal.